The test we face is for us to prove that we can heal as one. We heal as one with kindness. We heal as one. We serve, we share, we show compassion. We heal as one. Sa pari mo'y nag-iisa. But when we heal, We heal as one. Isa sa pag-iingat, isa sa ating dasal. Lahing nagpapatunay na tayo'y makatao pa. together we are being called to make a future world. The test we face is for us to prove That we can heal as one. is when we heal as one. We heal as one with kindness. We heal as one. We serve, we share, we show compassion.
Hello. Sige na uli. Hello po. Ayan. De Luna, Present! Herrera, Valera, Handa ba tayo sa school year 2020? Binabati din po Ngayong namin taon, ang SGOD edukasyon DepEd tuloy pa rin. Marinduque. Sa tulong ng DepEd, mga guro at mga magulang, ang handang isip, handa bukas. Tuloy-tuloy ang pag-aaral. May mga lessons para sa iba't ibang antas. Sa government TV, maging sa radyo. Mahalagang ligtas ang ating mga estudyante at guro. Kaya kahit nasa bahay, tuloy ang edukasyon. Kung tulong-tulong, may paraan, may aralan. Handang isip, handa bukas. Bisitahin ang DepEd Philippines sa Facebook at ang deped.gov.ph. Casey! Bye! Kanina, tinawag na naman ako ni Miss Martin. Kasi ang ingay ko daw. Guys, ang hirap naman ng fraction homework ko. Sige nga, madali lang yan. May recital kami kaya ang daming practice. Tatampo na nga ako sa'yo kasi hindi na tayo halos nakakapag-usap eh. Naman eh. Siguro, Araw po. ikaw ang star doon, ano? Diyos ko po. Ano costume mo? Pakita naman. Nahihiya ako eh. Sige na. Please. Nak, dinner's ready. Sige po, Dad. Susunod na po ako. Okay. Wala kasan mo lang kasi Ma'am Kim, hello. Ma'am Kim. Yes po, hello po. Hindi talaga yung kay Ma'am Chef. Magandang araw at welcome to our program Kaalam Kayo. Ito po ang advocacy program ng Department of Education, Schools Division of Marinduque. At ngayong araw po ay tayo ay iba na naman ang pag-uusapan. So patuloy po na naghahanda ang ating kagawaran ng edukasyon para sa darating na pasukan. At sinabi na po nga ng ating Secretary Leonor Briones na tayo po ay magsisimula o magbubukas ng ating taong aralan sa Oktubre 5 na po. So, ikalima ng 5, 2020 at hindi na po sa August 24. So, meron po tayo pa ilan-ilang tatanong pa rin kung talagang October 5 or August 24. So, iyan po, kinukumpirma po natin ang lahat ng ating pong nai-anunsyo na in the previous program. Tayo po ay magsisimula ng ating taunang aralan sa October 5, 2020. At yan po naman ay sana nga po ay tayo ay safe na sa ating pong COVID-19 para safe na po tayo. Although we do not know yet kung talagang safe na or face-to-face pa rin tayo sa October 5. Pero sabi nga ng ating mahal na Presidente Rodrigo Duterte ay kung wala pang vaccine ay wala pa rin po tayong face-to-face. So sa ngayon po ang status po ng ating mga kaguruan at ang ating mga opisyalis ay ganun pa rin po paghahanda para sa ating nalalapit na pasukan sa October 5. So kanina lamang po, kumustahan muna tayo. Ano po, update ng ating kagawaran ng edukasyon. Kanina pong umaga or tanghali ay nagkaroon tayo ng press conference together with our
Secretary Briones and the ASEX and the USEX at ang ating pong mga regional directors para po sa mga updates on the preparedness of the school. So, tayo naman po dito sa ating pong division ng Marinduque ay handang-handa na. Sabi nga po natin, handang isip, handang bukas. Dahil tayo po ay nakatapos na ng ating pong simulation and dry run at ng ating nga pong tatlong paaralan, namely Don Luis Hidalgo, Maniwaya Elementary School, and the Sibuyao National High School. Sila po ang naging pilot schools natin para sa dry run at sila rin po ay na-feature sa ating pong DepEd Philippines. At tapos na rin po tayo sa division-wide dry run. So lahat ng paaralan ay nagkaroon na po ng dry run. So masasabi po natin na tayo ay handang isip, handang bukas. So, kanina po nga ay sabi ko nga sa inyo, nagkaroon po tayo ng press conference at nagkaroon ng updating ang ating po mga ASEX at ang mga USEX at ganoon din po si Secretary Lilig. At natutuwa po siyang i-announce na almost 96% ang ating pong enrollees ngayong araw na ito. As of this date, ay 96% na raw po ang ating enrollment. So, napakalaki na po ng porsyento na even in the midst of COVID, in the midst of adversities, ay talaga pong nakita natin na gusto ng ating mag-aaral at gusto ng ating mga magulang na hindi tayo huminto sa pag-aaral at patuloy ang pag-aaral. Ayan po. Sa ALS, nagkaroon din po sila ng update at tumaas din po ang enrollment ng alternative learning system. Kasama po nga dyan nung ating pong tinalakayan the other or last week, I think, we discussed the alternative learning system together with sino na nga ba ito? Si Ma'am Michelle. Siya. Oo, maganda ang ating talakayan dyan sa alternative learning system ng nakaraang linggo. And it was followed by the discussion of Sir John Chavez tungkol naman po sa multi-grade at saka special education and kindergarten. Ating last episode yan last week. So, today, ayan, may tantararan ba? Mukhang hinihintay po ito ng SGOD at ng SDO. Pero bago ko sa inyo i-introduce ang ating mga panauhin ngayong araw, syempre, binabati po natin ang ating mga tagapamuno ng ating Schools Division of Marinduque. Nangunguna po dyan ang ating napakagandang Dr. LCT Barrios, ang ating Schools Division Superintendent. Kasama po ang ating Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Rafael G. Manalo. At ang ating po mga chiefs sa Curriculum Implementation Division, Ma'am Lani M. Semilia. At ganoon din po sa SGOD, ang Chief Education Program Supervisor, Ma'am Maria Cecilia S. Manay. Kasama po dyan ang ating pong Education Program Supervisor, Ma'am Maita Lazares. At syempre, yung ating pong kasama sa ating pong section, ang Social Mobilization and Networking, Dr. Melanie Marmol Mendoza. Yan po, kasama natin sa ating advocacy program na ito. Handog sa inyo ng Adaptive School Program at ng Brigada Eskwela. Ayan, magandang araw sa ating lahat dyan, sa SGOD at of course sa lahat ng ating mga section chiefs dyan sa School Division Office. Ayan na. So, ito na po ang pinakahihintay. Marami po silang fans sa Division Office at sa buong division ng Marinduque. Excited silang makita ang ating mga frontliners, and we are very thankful for them kasi sila ay talagang frontliners nitong COVID-19 year. Ano po, simula pa ng March hanggang ngayon, sila po ang ating mga frontliners. So, without further ado, welcome po sa Kaalam Kayo, Ma'am Shenaline Peñas Cosas, ang ating Nurse 2, at si Miss Kim Luzette S. Mami, ang ating Nurse 2 rin, at sila po ang ating discussant for this day. Magandang araw sa inyo, ma'am. Magandang araw po, Ma'am Aida. O yan, kita nyo, duet pa sila. Meron po tayong gustong batiin. Paparelax-relax naman dyan. Freezing point pa ba? Nahaba na ng relaxation time kung binigay. Baka may gusto kayong batiin. Binabati po namin yung mga kasama namin sa DepEd School Health and Nutrition Section po. Hello po sa inyo. Hello po sa inyo, mga teachers, learners po ng buong Marinduque. Ayan. So, meron po silang tatalakayin ngayon dahil ito po ay napakahalaga ngayong COVID
COVID-19 or COVID time. Ano po, yan po ay yung mental health and psychosocial support services for learners, parents, and DepEd personnel. So, kailangan po natin ito, di ba po? Especially this COVID time. Pero ito, ginagawa na natin even without COVID. Tama po ba? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oo, si Ma'am Shinalyn ata ang speaker for the first minutes or first hours. Ilang hours po ba tayo? Mga 4 hours? Nire-relax ko lang po sila kasi first time po nila on TV. Yes po. Ayan. So, Ma'am She, anong ating mai-share sa ating mga tagapanood? So, una po sa lahat ay kailangan po malaman natin kung ano ang mental health and psychosocial support. Ang MHPSS po ay isang suporta na nagagaling sa ibang tao o ibang ahensya na naglalayo na protektahan ang physical, emotional, social at spiritual na aspeto ng isang tao upang maiwasan ang labis stress at depresyon na maaaring humantong sa problema sa pag-iisip. Ayan, so talaga pala, we have to be aware kung ano na pong nangyayari sa ating mental status ng ating mga anak kasi pwede pala yung maka-lead into a problem, mental problem. Ano po? Okay. So, ano po ba yung MHPSS? Yung MHPSS po is Mental Health and Psychosocial Support Services po. Ayun. So, covered din nyo yun. Ano, ma'am? Ano Yes, po ma'am. ang layunin niyang MHPSS? Ang layunin naman po, ma'am, ng MHPSS ay magbahagi ng suportang pang-psikolohikal upang mabawasan ang nararanasang stress ng mga mag-aaral, guro, empleyado sa kagawaran ng edukasyon at mga opisyal nito upang maging produktibong individual tungo sa patuloy na pagkatuto at makapagbigay ng dekalidad na serbisyo publiko. Okay. So, ito po ay ginagawa natin even in regular days. Yes, po. Ano, ma'am? Oo. Paano po natin ito ini-implement? Sige ba? Nagbibigay po tayo ng kaalaman tungkol sa mental health and psychosocial support sa mga guro, magulang, mag-aaral at empleyado ng DepEd sa magitan po ng online and remote delivery, lalo po ngayong panahon po ng pandemic. So, hindi po tayo pwedeng face-to-face, kaya po pwedeng Zoom meeting or seminars po online na din po. Oo. Usong-uso ngayon ang mga virtual at saka online. Yes, Ano? po. So, hindi kagaya nung una na talagang face-to-face po. may nakaka-interrelate tayo. Pero sa online naman, nakaka-relate din naman. Ano po? Yes po, ma'am. Hindi nga lang tayo face-to-face. Yes po. Sige, Ma'am She. Ano pa po ang ating... Pangatlong layunin din po, ma'am, ng MHPSS yung hikayatin ng mga mag-aaral na sumali sa mga makabuluhang gawain, katulad ng poster making, slogan making, photography, spoken poetry upang maisawalat at may pakita ng kanilang damdamin sa pamamagitan ng pag-post sa Facebook page ng DepEd Marinduque Youth Adapting to Crisis and Beyond. Bali, ma'am, partner po natin dito sila, yung mga nauna po natin guest. Yes, Sila Ma'am Fina po at si Ma'am Glyza. At yung makikita po ninyo sa screen ninyo, which is yung mga slogan na ginawa po nila at mga yung mga portrait po. Bali po, gawa po ito ng ating mga estudyante Yung po. mga spoken Yes po. poetry. Oo. Ganda nga nito eh. Yes, ma'am. Oo, kasi judge ako dyan. Part Pero, po pala kayo. kumbaga excited din yung mga bata na Yes, ma'am. meron silang ginagawa habang nasa bahay Yes nila. po. Ano, Hindi even lang, without ma'am, going to school. Okay. So, meron pa tayong ibang layunin. Yes, ma'am. Ang ikapat po naman na layunin ng MHPSS ay magbigay ng kaalaman tungo sa kalusugang pangkaisipan at pagbahagi ng iba't ibang gawain tulad ng meditation technique upang mabawasan ng stress na nararanasan sa pamamagitan ng live streaming webinars na isinasagawa ng DepEd, DRRM officials, and focal person. So sa mga nais po makapanood at makasabay po sa ating wellness series, makita po natin din sa ating TV screen yung wellness check series po. At pag nakita niyo po ito dun sa ating DepEd Facebook page, pwede po siyang i-click. So kahit po na-miss na nila, pwede pong balikan ulit yung series po na yun. Marami po tayong mga meditation exercise na makikita para makarelax kahit po nasa loob tayo ng ating mga bahay. Ayun, maganda nga yan. At least nababalik-balikan nila. Ano? Yes, ma'am. Oo, mamaya siguro bigyan natin sila ng tips on how to meditate. Yes, mga ma'am. ganyan. Meron po Ginagawa kaming sa prepare. bahay, ano, para hindi, ang term natin, hindi maburyong-buryong. Maburyong. Yes po. Term ng ano yun, Marinduque. Pero hindi ba bore? Yan. Yes Okay. po. Yes, ma'am. At panglima din pong layunin ng MHPSS,
mapangasiwa ng access kabilang ang sistema sa pag-refer ng mga individual na may mental health condition na nangangailangan na mabigyan ng kaukulang lunas at psychosocial support. Dito naman po ma'am, pumapasok po yung referral system po natin kung saan po ang School Health Division po ng Marinduque ay nakipag-ugnayan po sa iba't ibang mga professional po kung kinakailangan po nating mag-refer ng ating mga kasamahan, guro at mga estudyante po ma'am. Right. Okay. Ang daming linkages, no? Yung kanina, nakalink tayo sa youth Yes po. formation. And then, ngayon naman, you mentioned DRRM. And then, labas na tayo ng DepEd. Yun namang mga other experts, ano? Yes po ma'am. Sige, ma'am, sa pagpapatuloy nyo. And pang-anim naman po ay ang pagtukoy at pagbibigay suporta at serbisyo sa individual na maaaring magkaroon ng problema sa pag-iisip. Napag-usapan po natin na may mga tao po nakakaranas po ng stress, lalo po yung ating mga guro at mga mag-aaral, kung sakaling sila po ay nagkakaroon na po ng symptoms ng depression, so maaari pong ipaalam sa amin ng mga guro, ang masamahan nilang guro, upang sila po ay aming ma-assess as early as possible po. So mayroon po tayong mga ginagamit na mga techniques kung paano po sila kakausapin, at may mga kakulang activities din po na pwede po ipagawa sa kanila. At kung makita po namin na yung pong guro na or mag-aaral ay talagang andun sa depression po, so pwede po namin silang i-refer dun po sa mga doctors or linkages po natin. Ayan. Yan naman ang sa amin sa social mobilization. Yes po. Ay ating partnership talaga. Partnership po. Sa ating stakeholders, sa ating mga national agencies who can that can help us implement our programs. Ano po, lalo tigit sa ating Provincial Health Office, saka sa Department of Health. Oo, masegue ko lang. Ang ganda pala ni Ma'am Kim sa camera. Lalo Thank pag you po, Ma'am nakatingin Maida. sa camera. O, tsaka si Ma'am Sheena. O. Thank you Ang po. ganda. Relax lang. Thank you po. Oo, kasi 10 na 10 daw po sila. Oo. 10s pala. Lalo po tuloy kaming kinabahan ma'am. Hindi kasi tinitingnan ko pag nakatingin ka sa camera talaga, Ma'am Kim. Ayan. Thank you po. Hello Tsaka po. si Ma'am Shi. Oo. Paghandaan po niya here. Oo. Bagong hair pa ata ito. Okay. So, going back do Yes po. sa topic, yung mga teachers, and we also have the guidance counselors sa ating Yes, schools, na sila po yung Trained po. titimbre sa atin kung meron ng cases or meron suspected cases sa ating mga mag-aaral sa mga paaralan ng those who need interventions. Ano po? Yes ma'am. Okay. So, yan po yung kanilang linkages sa ating pong mga health officers sa division office. Okay. So, yun nga, I think I'd like to mention Dr. Saho, Yes, he has ma'am. been a part of Part namin. many of our trainings and seminars pagdating dito sa ganitong talakayan. Yes, ma'am. Yes Ano po? ma'am. Sir, si Dr. Saho and sino pa? Dr. Caballos. Dr. of Jillian po, course. Ma'am And Maida. Dr. Dr. Jillian. Jillian. Yes, pa. Oo. Sige. At ito naman po ang mga gawain ng mga kaugnay sa mental health program na isagawa na po ng DepEd Division Office po bago pa lang nung pag-ano po ma'am. Ang pakikisa sa wellness check series ng mga teaching and non-teaching personnel sa pamamagitan ng Facebook live stream sa Facebook page ng DepEd Health and Nutrition Section through Healthy Pilipinas simula ng ika-19 ng Mayo hanggang ika-3 ng Hunyo taong kasalukuyan po. Tuwing Lunes po siya, Miyerkules at Biyernes. Bali nakalipas na siya ma'am. Bali po ito yung program na initiated po ng ating division para po sa ating mga empleyado habang nasa lockdown po sila ma'am. Okay. So, yan po yung mga ginawa natin mga interventions. Yes po. Kasama din dyan yung gulayan sa tahanan. Yes ma'am. Sunod po. Tsaka yung mga pakikipagkaisa natin sa guidance designates or focal persons ng iba't ibang paaralan. Tama po? Yes ma'am. Oo, medyo mag-skip lang ako kasi medyo meron pa po tayong tatalakayin mamaya-maya at yan po ay iba namang health officials or nurse ang Yes po. kasama natin. So, siguro meron tayong mga dinadaluhang mga trainings, yung mental health focal persons, dumadalo sila ng trainings. Kung mapapakita natin sa slide 12, ayan, sila ay ma-attend ng mga trainings. Yes po. Okay, ano pa? With Doc Jillian din po yan. Doc Jillian. Ayun, Doc nakita ko na sa Yes, ma'am. Pakita natin yung slide 13, wherein makikita natin dyan yung partnership natin with the DRRM. Ito, tama po ba, ma'am?
Yung kay Sir Engineer Lotto, ano po? Yes po. Yan sa slide 13. Ayan, kita-kita po natin dyan yung mga trainings Yan na po. ginagawa nila. Sige ma'am, please explain ano itong mga trainings na ito. Sa ano na ito, School Disaster Risk Reduction Management. Yes po. Yan. Bali po yung with Sir Edgar Lotto po, nagkaroon po tayo ng training on psychosocial first aid po noong November po 2019. Kasama po dito ma'am yung mga DRRM coordinators po ng elementary at secondary po ma'am. Okay, so napakarami nila. Yes po. talaga. Oo. Ano pa ma'am? Mga stress management training? Ginawa po sila ng ibang stress management at kung paano po sila yung right way na pakikipag-usap po sa mga tao po nade-depress, most especially po during time of disasters. Ay, oo. Kasi dapat talagang tama ang approach natin Yes, sa kanila. Ano? Kasi baka lalong pumangit kapag mali ang approach. Okay, meron din tayong mga first aid, syempre, sa inyo yun, di ba? Yes ma'am. Mm-mm. So, may mga first aid kits, binibigay ang mga DRM. Okay. Ano pa yung mga nakatakda namang gawain para sa mental health program? Meron pa ba tayong mga expected na gagawin ninyo in the Yes, ma'am. future? So nakasaad po sa ating DepEd Task Force COVID-19 Memorandum Number 82 at lumabas po ito noong ika-4 ng Agosto taong kasalukuyan. Nakatakda mga online mental health activities para sa lahat ng DepEd personnel, mag-aaral at mga magulang. Ito ay inulunsad ng DepEd Disaster Risk Reduction and Management Services. At ang hiling namin, lahat ng kaugnay sa gawain ito ay makapaglaan ng oras para sa makapanood at makakuha ng maraming impormasyon upang mas sa pangalagaan natin ang mental na kalusugan. Yes Okay, po. maganda yan. At meron tayong mga schedules, ano? Yes, Siguro ma'am. we can Naka-flash just, po sa flash screen. on screen. Yes ma'am. Yung schedule of MHP SS activities for learners. Yes Ayan po ma'am. yan. Pwede nila ma'am i-visit po ang official Facebook page po ng DepEd DRRM po and DepEd Philippines po. Yan. O, madali lang pong mahanap yan. Yes, DepEd ma'am. Philippines sa Facebook po. Okay. So, meron pa tayong mga online kwentuhan. Ano po yung mga ganap Yes, ma'am. natin yan? Ang online kwentuhan, online buklatan, meron po tayong mga person po na invited at sila po yung mga merong For speaker po na nagkukwento po na yung mas maiinggan niya po yung ating mga Oo. learners po sa Oo. At panonood po. gumagamit din tayo ng mga, nag-invite tayo, ng Yes, mga po. bata, na magaling magkwento. Magkwento po. Oo, kasi napaka-engaging pagka bata talaga yung mismo magkikwento. Maraming na-encourage na makinig na mga bata din. Yes, ma'am. Okay. Ano pa po, ma'am? Meron tayong mga manuals and Manuals, comics. yes po. Oo. Sa mga manboss naman po, pwede po siyang i-download yung mga fostering wellness solidarity services. Makita naman po natin sa screen, teachers activity guides for remote psychosocial support for elementary school age learners, online self-guided modules po, para po naman sa secondary school age learners at COVID-19 comics for elementary learners. So ngayon po, kasalukuyan po ini-imprenta po sa ating division office ang COVID comics po para sa elementary learners. Ito po ay handang ipamigay po sa mga schools para mabasa naman po ng ating mga bata sa loob po ng kanilang mga tahanan. Yes, oo, maganda yan. Talaga yung mga comics talaga appealing yan kasi Yes, ma'am. visual ang mga bata eh. O yan po, nakikita natin sa ating screen. Yan po ang sample ng mga comics. Yes, ma'am. Oo, meron pa tayo sa slide 23. Meron din naman mga videos. Ano po? Yes po, ma'am. At paalala lang po namin, lahat ng video series at mga manual ay maaring ma-access po sa official Facebook page natin po. Una po makikita nyo sa screen nyo is yung DepEd Marinduque Health and Nutrition section, which is yun po yung atin dito sa ating division. Ang sunod po is yung the DepEd Disaster Risk Reduction Management Services. And sunod po, last po yung DepEd Philippines, kung saan po halos lahat po ng videos regarding po dun sa aming mga nabanggit kanina, dun po natin lahat ma-access. Ayan. So, pag hindi nyo tawag dito na view, kaagad-agad, pwede tayong pumunta sa Yes. DepEd Philippines at doon sa mga nabanggit pang Yes, sites ma'am. ni Miss Kim o ni Nurse Kim. Ano po? Yes, po. Any additional pa po, Ma'am Kim? Ang mga pages pa material
materials po for printing ay pwede rin po ma-access dito po sa link na makita po natin sa ating TV screen. So, pwede nyo po i-screenshot yan at kung gusto nyo po ma-download agad ang lahat po ng printing, ang mga materials na ito, ay pwede nyo na po agad kunin. Opo. So, yun, antabayan nyo lang po. Ipa-flash natin yan sa inyong screen. Yan po ay manggagaling sa slide 24. Sa slide 24 po yan, pwede nyo pong picturean yung ating slide 24. Andyan po ang link. O pwede rin nyo rin kopyahin kung wala kayong internet access ngayong mga minutong ito. Yan po. https://teambury.com/mhpss-materials materials for with L-4-printing. Yes po. So, pag wala tayong ginagawa, punta po tayo dyan. Let's visit that link and para makatuto po tayo ng iba't ibang impormasyon. Yes, ma'am. Po. Thank you So, ito namang susunod natin ay mga strategies. Ano po? Yes po, ma'am. Yes, ma'am. Magbabahagi lang po, ma'am, kami ng mga konting strategies po lalo sa ating new normal. Unang-una po ang pakikipag-usap sa mga taong pinagkakatiwalaan at maaring gumamit ng social media, email at telepono. Lalo po sa ating panahon ng pandemya, bawal na po muna ang chismisan, ano? But we can reach out with our friends po through social media. Tawag po sa telepono at email po. Yan. Chat-chat lang muna tayo. Chat-chat lang po muna tayo. Group chat po, ma'am. Yes. Yes po. Ma'am Shea, meron pa po? Ikalawa naman po ay panatilihing malusog ang pamumuhay sa pamagitan ng dieta, sapat na pagtulog at regular na pag-exercise. So, kailangan po ay i-boost natin ang ating immune system para may panlaban po tayo sa COVID-19. Okay, kapag puyat po tayo, 2:00 na natulog, mababawi po ba yun ang pagtulog sa tanghali o sa hapon? Yeah. Nasa na siya sa tapat. Sapat ang pahinga. Aray. Power nap, ma'am. Guilty Power nap. ako dyan. Pero pwede naman power nap. Yes po. Okay, sige po. At pangatlo din po ang iwasan ang bisyo tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak at paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ay, of Yes po. course, Yan ang yes. pinaka-importante din po yan, ma'am. Pang-apat po ay Iwasan po natin ang pagbabasa ng mga fake news, magbasa ng mga informasyon galing lamang po dapat sa opisyal na ahensya ng kalusugan, gaya ng WHO World Health Organization, Department of Health at Provincial Health Office. So para maiwasan po natin yung cramming at saka sobrang anxiety kasi naniniwala po tayo dun sa lahat na nakikita natin na mababasa sa Facebook. yes po. Tama. Ganda. Kasi ma'am, marami pong nagpapasa-pasa ng mayroon daw positive to positive. Basta po ang iiwan lang po namin paalala, mag-rely lang po lagi po tayo sa official Facebook page po. Yes, okay. Para wala tayong nervyos na hindi naman Yes, ma'am. dapat. At panglima din po, bawasan ng oras na igugugol sa panonood at pakikinig sa balita na maaring makadulot ng pagkabalisa. Kung paulit-ulit na lang po na nai-stress po kayo, yan na naman ang balita, magkaroon po tayo ng limit sa oras at sa mga papanoorin po natin sa TV. Ano po? Okay, yung susunod maganda, yung mag-meditate tayo for some time, kahit mga ilang minuto lang, kailangan Yes, tayo ma'am. mag-meditate, Yes, at ina-advise din yata kasama natin yung sa bahay, Yes, ma'am. Kasama mga po. family members, if possible. Yes, Pero po. kung hindi naman, pwede rin mag-isa. Yes. Okay, ano pa ang pwede natin gawin to relieve stress? Matuto po tayo ng iba't ibang pagkakaabalahan tulad ng pagtugtog ng instrumento, pagluluto at pag-hardin at arts and crafts. So ngayon po ay usong-uso yung mga online selling o kaya barter Baking. po. Opo. So, ang paalala lang po namin ni Nurse Kim, kung magbabarter po ay make sure na pag makapag-give po tayo dun sa kabarter, mayroon pa rin tayo sa pag-distancing, proper wearing of mask, natin po mga health standards, so po natin kakalimutan. At pwede i-disinfect din po natin yung mga na-receive natin gamit para po sigurado lamang po tayo. Ayan. So, naku, ang Yes dami. po. Yan Yes. po yung mga gabay. Yung ng mga nabanggit nila ay mga gabay para ma-manage Maiwasan natin ang ang stress. ating emosyon at yung mga hamon sa buhay, lalo na sa panahon ng ito ng pandemya. Okay, pero doon sa susunod, interested ako dito. Parang gusto kong Yun na. mag-exercise Yes with you. po. Ito yung ating breathing exercise. Yes po. So, Sige nga. tulad po ma'am ng nabanggit ni Ma'am Mai namin kanina, yung may meditation po. So, bago po tayo magtapos, magbigay lang po kami ng isang maliit, masaglit lang po na breathing exercise po. Yung po Madali mga lang po nasa ito. bahay dyan, Yes, kung ma'am, wala yung pa mga kayong nasa bahay, sa mga ginagawa. nanonood po sa amin dyan, madali lang po ito. Ang kakailangan niyo lang po ang inyong palad. Sundan niyo lang po kami, no? So, di ba po usually yung inhale, exhale, no? So, magkakaroon lang po ngayon ng twist. Yeah.
Bali po, gagamitin ng ating kamay. Ititrace lang po natin gamit ang ating kabilang kamay, ang ating index finger. So, habang nag-inhale po tayo, sabay lang po. Inhale. Pagpababa na po, exhale. Ayan po. Sabay lang po. So, Inhale. as you go up, inhale. Yes, and as you go down, exhale. Yes po. Hanggang matapos po. Pwede nyo din po siya, ma'am, sabayan ng relaxing music. Meron po kaming handa dito, pero po, pwede din naman po yung kanilang choice. Yes. Pero po bago natin gawin yung ating exercise, tanggalin po muna natin yung ating mga hawak sa kamay. Kailangan po comfortable po tayo sa ating pwesto, ang ating pagkakaupo. Itapak po natin na maayos ang ating paa sa lupa. At ipikit po natin ang ating mga mata habang ginagawa exercise na ito. At kailangan po, ang iniisip po lang natin ay lahat po ng mga good memories, lahat na masaya sa buhay natin. So, Ano bang example ni Miss Kim ng masaya? Oh. May meron bang happy moment? Yes, ma'am. Kung kailan kayo unang pinilig, ganun po ba? Hindi po. Yung mga masasaya po, iwasan na lang muna natin yung mga nakaka-stress. Marami na pong stress sa Unang araw balita. na nakita niyo yung inyong Yung crush naging mo, boyfriend yes pa. po. Okay. Niligawan ka po ng inyong asawa. Yes. sige At nga. pag-uuwi na yung Try jowa natin po, yan. ganyan. So, meron Yes. po kami news. So may close your eyes, tapos Yes po. think of positive, Positive. and happy moments. Yes, ma'am. So, meron naman kami konting music bago po tayo magtapos. Sabayan niyo po kami. Okay. Rinig Are po we ba? on with the music? Are we on with the music, sir? Sige po, relax po tayo. Index finger. Yes, ma'am. Close your eyes. Nice po. Inhale. Inhale. Exhale. Inhale. Lahat po ng good memories lang po ang ating isipin. Masayang sandali sa buhay. Ayan. Ako, parang guminhawa ang Yeah. pakiramdam. Yes po. Buti nila. Okay, so, So, ang saya naman, ang saya ng inyong, ang ganda ng inyong shinare. So, practice that po at home or kahit naman sa ibang lugar, di ba? Yes, Pwede ma'am. naman. Yes, ma'am. Okay. Kahit po, Salamat, kunyari man salamat. nasa office kayo at feeling nyo po medyo mabigat na stress na, Yes. tigil po tayo ng sandali lang at gawin po natin yung breathing Mabilis exercise. lang no? Yes, ma'am. So, Madali just lang a po siya. breather para ma-relieve ang stress. Mm, Naku, yes, ma'am. maraming salamat sa inyong dalawa, Miss Thank Kim you and po, Miss ma'am. Sheena. Thank you, Talagang Ma'am Aida. Very good ang information na i-share Thank natin you po. sa ating mga tagapanood dahil kailangan po talaga natin yung mga stress reliever this time of COVID. Ano po? Yes, So, ma'am. I'd like to ask you for your parting words. Ano po ang ating closing message sa ating mga tagapanood? So, iwan po namin ang quotation po from Antonio Guterres. Basta sama-sama, Kayang-kaya. Kayang-kaya, basta sama-sama. Wow! Thank you so much. Thank At you po. magandang araw po sa inyong dalawa. At magbabalik po kami after some reminders. Thank you po. Thank you so much. Naka-out na kami, ma'am. Thank you, Lord. Kanina, tinawag na naman ako ni Miss Martin. Kasi ang ingay ko daw, guys, ang hirap naman ng fraction homework ko. Sige nga, madali lang yan. May recital kami kaya ang daming practice. Tatampo na nga ako sa'yo kasi hindi na tayo halos nakakapag-usap eh. Naman eh. Siguro, ikaw ang star doon, ano? Ano costume mo? Pakita naman. Nahihiya ako eh. Sige na. Please. Nak, dinner's ready. Sige po, Dad. Susunod na po ako. Okay.
Present! Herrera. Present. Valera. Present! Handa ba tayo sa school year 2020? Present! Ngayong taon, ang edukasyon tuloy pa rin. Sa tulong ng DepEd, mga guro at mga magulang, ang handang isip, handa bukas. Tuloy-tuloy ang pag-aaral. May mga lessons para sa iba't ibang antas. Sa government TV, maging sa radyo. Mahalagang ligtas ang ating mga estudyante at guro. Kaya kahit nasa bahay, tuloy ang edukasyon. Kung tulong-tulong, may paraan, may aralan. Handang isip, handa bukas! Bisitahin ang DepEd Philippines sa Facebook at ang deped.gov. Kanina, tinawag na naman ako ni Miss Martin. Kasi ang ingay ko daw, guys, ang hirap naman ng fraction homework ko. Sige nga, madali lang yan. May recital kami kaya ang daming practice. Tatampo na nga ako sa'yo kasi hindi na tayo halos nakakapag-usap eh. Naman eh. Siguro, ikaw ang star doon, ano? Ano costume mo? Pakita naman. Nahihiya ako eh. Sige na. Please. Nak, dinner's ready. Sige po, Dad. Susunod na po ako. Okay. Kanina, tinawag na naman ako ni Miss Martin. Kasi ang ingay ko daw, guys, ang hirap naman ng fraction homework ko. Sige nga, madali lang yan. May recital kami kaya ang daming practice. Tatampo na nga ako sa'yo kasi hindi na tayo halos nakakapag-usap eh. Naman eh. Siguro, ikaw ang star doon, ano? Ano costume mo? Pakita naman. Nahihiya ako eh. Sige na. Please. Nak, dinner's ready. Sige po, Dad. Susunod na po ako. Okay. Ayan, nagbabalik po tayo dito sa ating programa. Kaalam kayo ng kagawaran ng edukasyon dito sa Marinduque. At sa ating pong pagbabalik, meron po tayong another set of guests. Yan po ay ang ating po mga kasama, si Miss Joy Eltona and Raza, Nurse 2 dito sa ating pong division, at si Ma'am Rowena M. Malabana, Nurse 2 rin po siya sa ating pong Division of Marinduque. Magandang araw po sa inyong dalawa. Magandang araw po, ma'am. Magandang araw po.
Ayan, si Ma'am Weng at si Miss Joy. Si Ma'am Rowena kasi ay Weng ang tawag po natin. At si Ma'am Joy ay Joy talaga, Joy to the world. Kumusta po? Feeling happy? Feeling at ease sa ating pong studio? Happy and excited Oo, na ma-share ng information sa ating pong tagapanood at tagapakinig po. Ayan. Buti na lang excited, hindi nervyos. Ano po? May kasama na rin po. May kasama nervyos. Miss Weng, kumusta? First time? Dito po, magandang araw po. Magandang Yes. umaga po sa inyong lahat kasi nanonood po. At ako po ang Deaf Ed Nurse ng Marinduque at ako po ang School-Based Deworming Coordinator. Ayan. So, deworming po ang ating magiging topic ngayong mga oras na ito. At si Ma'am Weng nga po ang assigned or focal person para dito sa deworming program. Kumusta po ba ang deworming program dito sa ating division? Or at the first place, ay ano po ba itong deworming na sinasabi? Ano po baga daw itong mga deworming? Ang deworming po, ito po ay pagpupurga ng mga mag-aaral sa paaralan ng 2 beses sa isang taon upang maiwasan ang sakit tulad ng soil-transmitted helminthiasis na dulot ng parasitikong bulate. Parasitikong bulate. Opo. At ano po ba itong soil-transmitted helminthiasis o STH? Saglit lang po sa Ang mga STH kumakain po, po ano, at ay isang medyo uri deworming po ng ang ating sakit pinag-uusapan. na mula sa impeksyon dulot ng parasitikong bulate na nakukuha mula sa paghawak ng kontaminadong lupa. Ayan. So, Opo. makikita natin sa slide kung papaano yung transmission or transmittal noong helminthiasis. Tama po ba? Helminthiasis. Okay, Ma'am Weng. Opo. Ito naman po, paano po nakukuha ang parasitikong bulate. Nakikita po natin yan sa slide na meron tayong, nanonotice po natin na merong bata na dumi, may tatay na nakatapak sa lupa, may mga bata na naglalaro ng lupa, at may nakikita din po natin, kung napapansin po ninyo, doon po sa lupa may mga puti na mahahaba, may puti na bilog-bilog. Ibig sabihin po, nakakalat po dyan ang mga bulate at itlog ng bulate. At yung po, may bata po dyan, kung na-notice po ninyo, may bata din po dyan na dapat ang tamang pagdumi ay sa palikuran, pero ang bata po ay sa lupa at po dumudumi. Kaya po, ang itlog ng bulate ay nakukuha mula sa maruming kamay at paa na nabahira ng kontaminadong lupa. Naku po, yung delikado pag walang banyo, ano. Po, dapat so, po dapat talaga. may, ano tawag doon sa Pilipino? Palikuran. Likod palikuran. Palikuran po. Ha? Palikuran. Palikuran, walang likod, wala ring harap. Palikuran, yung ating pong restrooms or comfort rooms. Yan po ang ating, isa po yan sa mga goals ng ating lalawigan na lahat po ay magkaroon ng ganyan. Kasi sa mga far-flung areas, medyo hindi gaanong tawag dito, wala masyadong ganyan. At yung iba ay kakulangan siguro ng pondo or ng budget, ay gumagawa lang sila nung, ang tawag doon, makeshift na restroom. So, importante po yan. At least, alam nila kung saan sila requesto. Kasi ganyan. Yung, alam nila yung kanilang palikuran at saka mag-devise sila ng ways kung wala pang pambili ng toilet bowls, ay dapat meron sila talagang naka-set aside the space para dun sa palikuran para hindi magkalat ang, anong tawag dito? Bakterya ba yan? Bulate po. O bulate. Kung saan makakuha tayo ng mga bakterya. Okay, Ma'am Weng, ano pa itong... Yan po. Ito naman pong sunod na slide. Ito po yung transmission o pagkalat ng STH. Yung unang slide po, nakasaad po dun sa taas, sa left side, yan po yung hindi natin nakikita. Ang nakakakita lang po niyan, kasi po yan po yung ginagamit, diba po, pag urinalysis ay urinalysis, pag ihi, pag dumi po ay fecalysis. Ito po, dito po, pag medtech lang po ang gumagawa nito. Sila po, nasisili po nila sa microscope nila, na pag ginagawa po yung fecalysis, yung dumi, nakikita nila doon kung anong-anong uri ng bulate. Ito naman pong nasa right side, ito po, nakikita po dito, may nakadrawing dito na yung pagkain, may mga itlog ng bulate. Kasi po, kapag po
ang pagkain ay kontaminado na nahapunan ng eto po nasa baba, langaw, ipis at saka daga. Sila po yung unang-una nagdadala ng itlog ng bulate. Kapag nakain po yung may itlog ng bulate, siya po ay doon na po sa ating bituka lumalaki. Yan po. Tapos po, yung nasa baba po, kung napapansin po, nakatapak po na paa. Tapos yung po nakikita sa baba. Kasi po, yan po yung kaisa-isang bulate na hookworm na pumapasok sa butas ng ating balat. Hindi po nakikita yan. Kaya hindi pwedeng sabihin ng mga magulang, ng mga bata, oops, huwag kang papasok yan. Kaya po yan po yung nakapicture po talaga dyan. Butas meaning yung pores ng ating skins, ano po? Skin. Skin pores. Doon siya pumapasok. At po, hindi natin nakikita ng ating naked eyes. Ano po? Ayun. So, excuse lang po tayo dun sa mga kumakain. Medyo masela na ating pinag-uusapan. Matanong ko lang, Ma'am Weng, yun po bang pagkain na nakagatan ng ipis or daga? Pwede po ba yung putulin, tapos kainin na lang yung other part na hindi nakagatan? Opo. Yun po. Ma'am Joy, ano po ang opinion natin dyan? Pwede pa po ba yun i-utilize o dapat itapon na yung kahit konti lang kagat? Yes po, mas maigi po na itapon na po natin sapagkat hindi lamang yung parting nakagatan yung meron pong maaaring may itlog ng bulate doon, kundi kung nahawakan natin yun, napasa na po yun agad sa ating kamay. So mas maganda po, itapon na po yung kontaminadong pagkain at paghugas po ng kamay pagkatapos po. Ayun, tama yun. Kasi contaminated na, considered contaminated na po yun. Okay, so, meron pa po ba tayong idadagdag, Ma'am Weng, sa ating deworming? Ito po, ang parasitikong bulate po kasi maaaring magdulot ng mga sumusunod. Una po, malnutrition o pagkabansot. Pangalawa po ay pagiging matamlay. At yung pangatlo po ay pagbaba ng mental o physical na kakayahan sa partisipasyon sa klase ng mga bata. Ano po? Yung pong sumunod naman, mga komplikasyon po dulot ng bulate, lagnat, pananakit po ng tiyan, pagtatae, pagsusuka, iron deficiency anemia, at yung pong pinakamalala, yung intestinal obstruction o pagbara ng mga bulate sa bituka. Yung tinatawag na baradong bituka. Yun po. Okay. Sige ma'am. Po. At maliwan po dun sa mga yun, kailangan po talaga, yung kalinisan po talaga ng mga bata. Yeah. Proper hygiene. Lalong-lalo na, hindi lang sa paaralan, lalong-lalo na sa kanilang tahanan. Po. So, yung proper hygiene natin, yan kasama dun sa ating IATF protocols, health protocols ng DOH, yung frequent washing of our hands at proper washing of our hands. Kasama po yan dyan. Ano ma'am? Yes po, marami po tayong sakit na may iwasan kung lagi po natin hulugasan ng ating mga kamay. Yun, okay. Meron pa po ba, Ma'am Weng? Na ano na natin ang mga layunin ng deworming, para hindi sila magtamlay o magkasakit at maghina sa kanilang pag-aaral. Okay, so ano naman po ang status of deworming ngayong? Ito po, accomplishment report po ng ito po yung first dose, July 2019, school year 2019-2020. Ito po yung first dose, July po yon. At ito po yung siyam na district. Ang total na nabigyan po ng deworming tablet ay 48,066. At ang ating pong total population na enroll po ng kinder to grade 12 ay 58,946. At sa kabuuan po, yung pong ating accomplishment ng first dose ay nakakuha po siya ng 81.54%. Yun po. Okay, so updated tayo sa ating accomplishment report. Opo. Ano po? Yes, Ma'am Weng. At ito naman po yung accomplishment report ng January 2020, yung tinatawag nga po na second dose. At nandito po nakasulat yung siyam na district. At yung pong total na nabigyan ng deworming tablets o napainom o naporga ay 50,378. At yung pong ating total enrollment na kinder to grade 12 ay 58,640. At yung pong na-accomplish po ay 86%. Po. So, kahit tayo ay nasa COVID time, meron tayong accomplishment at malaki, 86%. Okay. Opo. Ito naman po yung
guidelines na nilabas ng DOH. At ito po yung sa deworming in new normal setting. Kasi po, naglabas po ang DOH ng Memorandum number 2020-0260, Interim Guidelines on Integrated Helminth Control Program and Schistosomiasis Control and Elimination Program during the COVID-19 pandemic. Nakapaloob po dito at ibang-ibang alituntunin. Ang isinulong po ang pagbibigay ng mga gamot laban o maiwasan ang iba't ibang karamdaman sa panahon ng pandemya o COVID-19. Pagpupurga sa mga kabataang may edad na 1 taon hanggang 19 na taong gulang, kabilang dito ang mga mag-aaral sa pampubliko at pribadong paaralan. Ang pagpupurga po ay isinasagawa sa tulong ng LGU o Local Government Unit, kasabay ang iba pang programa ng barangay na may kinalaman sa kalusugan. Yan po yung sa guideline. Okay. So yan po, makikita natin yung partnership again ng Department of Education sa ating pong mga other agencies, sa ating pong local government units. Napakahalaga po ng ating partnership with our LGUs sa ating pong PHO and DHO para po maisakatuparan ang mga programa pangkabataan at health. Ano ang Tagalog ang health? Ang ating kalusugan. Ayan. Para ating pong maproteksyonan ang kalusugan ng ating pong mga kabataan at gayon na rin ang kanilang mga magulang or ang ating pong mamamayan. So, yan po ang update ni Ma'am Weng tungkol sa ating deworming. Salamat Ma'am Weng sa iyong mga shared information at susunod naman po, kung wala nang update si Ma'am, ay atin po nang bubuksan ang ating talakayan tungkol sa WINS sa New Normal. At kasama po naman natin dyan ang focal person ng WINS, si Ma'am Joy Eltona Enraza, ang ating pong nurse 2 dito sa ating division ng Marinduque. Okay, Ma'am Joy, yan. Ilang araw po muli, ang aking po tatalakayin ngayong araw ay tungkol sa WINS sa panahon ng New Normal. So, para po sa hindi pa nakakaalam po ano ang WINS, ito po ay isang school-based program na nakapaloob sa DepEd Order No. 10 Series of 2016 na nagsasaad ng policy and guidelines for the Comprehensive Water, Sanitation, and Hygiene in Schools program. So, ito po ay pinapatupad ang mga pamantayan o yung tinatawag nating standards para sa malinis, ligtas at wastong gawi upang mapanatili ang kalinisan at sanidad sa mga paaralan. Pagkat ito ay mahalaga para kung mapanatiling malusog ang ating mga mag-aaral kapag sila ay nasa school. At isa din po ito sa mga programa isinusulong sa ilalim po ng offline kalusugan sa DepEd o Office sa DepEd. Ayan, yun nga kanina sinegue natin yung hand washing, ano ma'am? So ito na yon yung WINS. Yes po, at katulad po ng nabanggit na kanina ni Nurse Weng, ang sanitation and hygiene po ay isa sa pinakamabisang panlaban natin laban sa iba't ibang sakit. Katulad po ng soil transmitted helminthiasis o yung bulata po. At ang kinakaharap po natin ngayong panibagong challenge, ang pandemya na dulot ng COVID-19. Okay, iba naman yung bulate sa lupa na ginagamit sa halaman, ano? Yes po, iba po. Iba Iba na. po yun. Okay. Baka matakot kasi sila pag nakakita sila ng mga bulate sa Burn soil, na hindi po. nahawakan. Okay, ma'am. So, ang WINS po ay may 5 bahagi. Ito po ay ang water o supply ng inuming tubig at tubig para po sa paglilinis ng mga pasilidad. Ang sanitation po o yung po mga pasilidad para po sa hugasan ng kamay at sa palikuran. Meron po itong hygiene o yung pong mga gawain katulad po ng pagsisipilyo at paghuhugas ng kamay. Kasama din po dito ang pagpupurga o deworming at ang health education po o pagbibigay kaalaman po sa lahat po sa mga mag-aaral, magulang at mga program implementers po natin sa paaralan tungkol po sa programa. Ayan, yan po ang minomonitor nila sa bawat paaralan, sa bawat barangay. Kasama po natin ang ating mga frontliners dyan para maging healthy ang ating community. Okay, Ma'am Joy, next po. So, ang layunin po ng WINS ay magkaroon ng ating mga paaralan na maayos at sapat na pasilidad para sa mga paaralan na akma sa pangangailangan po ng ating mga mag-aaral. Layunin nito mapanatiling malinis
at ligtas para sa mga bata ang paligid ng paaralan. Ito ay makatutulong upang mabawasan naman ang sakit na dulot ng hindi ligtas na paligid sa kanila. Dahil kapag sila ay nagkasakitan dahil sa maduming paligid, maaari silang lumiban sa klase. Kaya ito ay isang magandang paraan upang mas maging aktibo pa sila mag-aaral sa klase at mabawasan ang absenteeism. At nilalayan din itong malinang ang wastong gawing pangkalinisan sa mga mag-aaral at ito ay maging bahagi ng kanilang panghabang buhay na aral na magagamit nila hanggang sa kanilang pagtanda. At magkaroon ng advokasya para sa gender equality o pagkakapantay-pantay ng oportunidad para sa paggamit ng mga pasilidad para sa batang babae at batang lalaki. Okay, so kita nyo, simple-simple lang yan, paghuhugas ng kamay, tsaka proper hygiene, pagpapaligo, paggagamit ng palikuran ng tama, paghuhugas ng tama after using the palikuran. Napakasimple po yan, parang kumbaga basic lang siya. Pero kapag naapektuhan po kayo, nagkasakit doon, hindi na kayo makakapasok sa eskwelahan, hindi na kayo makakapasok sa opisina, and it may lead to other illnesses, di ba? Yes, So pagka ganun, naapektuhan na ang inyong work system, ang inyong body system, ay wala na, maapektuhan na, magkakasakit na tayo. So, kahit po ganyang ki-basic, ki-simple, dapat po bigyan ng pansin. Tama, Ma'am Joy? Yes po, ma'am. Okay, so meron tayo sana, meron tayong story on cholera. Yes. Kaya lang, nagkaroon tayong technical problem. Ma'am Joy, paano ba yan? Bigyan na lang natin siguro sila ng information o something on cholera. Medyo ilapit lang natin yung mic, Ma'am Joy, para marinig nila ng mas malakas. Sige, Ma'am Joy. Yes po. So, bago po yan, gusto ko po munang ilahad bakit ba mahalaga ang WINS. So, nasabi ko na po kanina na ang WINS ay tungkol sa mga pasilidad at mga gawaing pangkalusugan at pangkalinisan na ginagawa sa school. Pero ang pagkakaroon po ng mga pasilidad na ito ay hindi sapat kung hindi po natin sasabayan ng tamang paggamit. Sa tamang paggamit po ng mga pasilidad na ito ay makukuha po natin yung maximum benefits po ng mga pasilidad sa ating paaralan. Okay, so yun nga po, kahit siya ay ganun ki-basic, dapat po pagtuunan natin ng pansin so that hindi po siya would lead to serious illnesses or sickness. Yes so, po. yun po. Ang isang halimbawa po niyan, Ma'am Maida, ay yung tinatawag natin na cholera, Yeah. na ang WINS sa isang paraan upang makaiwas sa sakit na dulot nitong cholera. Ito ay nakukuha mula sa hindi ligtas na tubig, maruming kamay at maruming paligid. At nagdudulot ng pananakit ng tiyan, pagsusuka at pagtatae. Pero sa pamamagitan ng mga magandang hygiene practices, ay may iwasan po natin ito. Maliban po dyan ay katulad po ng COVID-19, ang WINS ay lalo pang pinaigting upang maging sandata sa panganib na dala ng COVID-19. Ang COVID-19 ay isang sakit na nakahahawa, dala ng mga talsik ng laway sa hangin at sa paligid. Ito ay nagdudulot ng lagnat, ubot sipon at mahirap na paghinga. At ang isa sa pinakamabisang sandata dito ay ang ating paghuhugas ng kamay. Yeah, tama. At yan po ang lagi nating sinasabi kahit saan, kahit sa radyo, TV, sa eskwelahan, sa opisina, always wash your hands properly. Ano po? Yes po. So, dumako naman po tayo sa implement ng WINS sa ating mga paaralan. So, meron po tayong mga WINS facilities sa schools po natin. Ito po yung mga pasilidad na sapat at akma sa pangangailangan ng bawat mag-aaral. Ang halimbawa po nito ay yung safe drinking water o yung ligtas na supply ng tubig, kung saan ang mga bata po ay maaaring magdala ng kanilang baong tubig. O ang school naman po ay nagpro-provide po ng tubig mula sa water refilling station para sila ay may mainom anumang oras kailangan nila. Yan, makikita natin sa slide 10, yung mga bata, meron silang bottled water, meron silang containers na bit-bit nila from their homes kasi lalo na doon sa mga far-flung areas nga na mahirap ang tubig, dapat po we provide our children, yung ating po mga magulang, i-provide po natin ang ating mga anak ng mga bote ng tubig para siguradong safe ang iinumin nila sa paaralan. Ano? Yes po, ito
encourage din po sila na uminom ng tubig pagkat ito ay kailangan ng kanilang lumalaking katawan. Yes, lalo na pag sobrang init, nakaka-dehydrate po. So, dapat may tubig. Yes Okay po. At po. isa din po dito yung supply naman po para po sa paghuhugas ng kamay o pagsisikilyo at supply din po para sa paglilinis naman po ng mga pasilidad. So, isa pa sa mga minomonitor nila, ma'am, yung mga toilets or mga comfort rooms. Ano po? Yes, ma'am. Isa sa natatanging makikita po sa WINGS program ay ito po ang ating gender segregated toilets. Ano po? Ito po ay pagkakaroon po ng palikuran na para sa mga lalaki at para po sa mga batang babae. Ano po ang kahalagahan nito? Ang ating pong mga batang mag-aaral na babae po ay maaari po maaga po magkaroon, maaga po silang magdalaga o magkaroon po ng regla. At ang pagkakaroon po ng palikuran na para lamang sa babae, ito bibigay sa kanila ng comfort po na gamit ng panikuran, makapagpalit po ng kanilang napkin o pasador na hindi nangangamba na sila itutuksohin ng ibang bata o mabuli po ng dahil dito. At ito din po ay isang paraan para po ang mga batang babae na nireregla na ay hindi po lumiban sa klase dahil meron po sa paaralan na maaari nilang gamitin para po sa menstrual health management. Right, oo. At katuwang natin dyan ang gender advocacy, di ba? Yes po, ma'am. At napakapalad po natin sapagkat sa pamamagitan po ng ating provincial focal point system ay tayo po ay nabigyan ng suporta upang mabigyan po ang mga selected schools natin ng gender segregated toilets. At ito po ay ipapagawa ngayong 2020 at sa taong 2021 din po. Okay, so yan po. Sa ating pong DepEd, sumusunod din po tayo sa guidelines tungkol dito sa gender segregated toilets at katuwang din po natin dyan ang ating mga LGUs na nabanggit nga ni Ma'am Joy sa ating provincial at yun din po sa ating mga municipal and barangays. Yan po. Okay, so susunod dyan yung mga sa hand washing naman, hand washing facilities. Yes po, ang ating pong mga paaralan ay nag-i-improve na kanilang hand washing facilities upang mas marami pang bata ang makagamit po ng hugasan ng kamay. Mahaba ito, Ma'am Joy. Yes Mahaba po, itong facility, may 10 gripo. Yeah, 10 Ating pong gripo. group hand washing facility ayon sa national standard ay kailangan merong 10 gripo o 10 labasan po ng tubig na maaari pong 10 bata ang sabay-sabay na makapaghugas ng kamay. Ito rin po ay para po gawing kasiyasiya ang paghuhugas ng kamay kasama po ang kanilang mga kaklase. Okay. So yun, kailangan natin ng 10. Pero hindi naman kailangang mahalin ang mga gripo. Yes, ma'am. Nasa creativity po at resourcefulness po ng ating mga paaralan kung paano po nila maisasagawa po ang pagkakaroon ng group hand washing and group toothbrushing facility. Oo. They have to make ways naman na kahit ano naman. Basta ang importante, meron po tayong tulo ng tubig. Yes Tsaka yung po. sabon. Ano po? Okay, so medyo kinakapos na po tayo sa oras. Ma'am Joy, ano pa po ang mga importanteng pahayag mula sa iyo? Yung sa ating wins at home, sa new normal. So dahil po wala po tayong face-to-face sa mga paaralan, ang ating pong wins activities na mula sa ating paaralan ay maaari po natin dalhin sa ating mga tahanan. So ano-ano po ang mga maaari po nating igabay sa ating mga batang mag-aaral upang ang wins ay kanilang maisakatuparan sa mga tahanan. Importante po dito ang gabay ng kanilang mga magulang o tagapag-alaga upang malinaw po ang kung ano man po ang natutunan nila sa school ay maidiretso po sa kanilang tahanan. Ang suporta po ng mga magulang ay susi sa tagumpay ng WINGS program. So para po sa pagkakaroon ng safe water at home o ligtas na tubig sa ating bahay, siguraduhin lang po na malinis ang pinagkukunan natin na supply ng tubig. So kung ang inyong po tubig ay galing sa water refilling station, nakaraniwan po ay ganun po ang sitwasyon, maaari po kayong humingi ng kopya ng water quality certificate ng inyong supplier upang makita kung updated po ang kanilang water analysis po for chemical and bacteriological. Ano po? At siguraduhin po din natin na malinis ang ating mga imbakan ng tubig. Iwasan po nating maarawan ang mga imbakan ng tubig lalo na kung ito'y gawa sa plastic dahil ang init ng araw po at ang plastic ay
maaari pong magkaroon ng chemical reaction at ang mga chemical na galing sa plastic ay maaari pumunta po sa ating inuming tubig o sa mga pagkain nandun po sa plastic container natin. Dapat hindi naiinitan yung water containers. Yes po. At laging may takip. Yes. At gamitin po natin ang tubig na nakaibak ng 2 hanggang 3 araw at tingnan po kung meron po itong lumot. Para po makaiwas din po tayo sa mga sakit na dala po ng hindi ligtas sa tubig. At importante din po na pag nalinisan po natin ang ating mga imbakan ng tubig pagkatapos po natin gamitin. Okay, so yung pong ating gawi sa paaralan ay ating dadalhin sa ating tahanan kasama ang ating mga magulang. Tama po, Ma'am Joy? Yes po, at hinihikayat din po namin na gabayan po ng ating mga magulang ang mga bata sa wastong paggamit po ng palikuran. Ano po? So, kung sila po ay gagamit ng palikuran, payuhan po sila na gumamit po ng tsinelas bago po pumasok sa palikuran kung meron pong available para po hindi maging madumi ang ating palikuran. At ituro po natin sa kanila na huwag tapakan ang inodoro upang hindi ito maging madumi. At buhusan ng maayos ang ating inodoro pagkatapos gamitin. At kung sila ay magtatapon naman, ay itapon nila ang kanilang basura sa basurahan at iwasang magtapon ng anumang bagay sa loob ng inodoro upang maiwasan ang pagbabara nito. At lagi po maghugas ng kamay pagkatapos po gumamit ng palikuran. Okay, so medyo wala na po tayong oras at siguro marami pang kailangan sabihin si Ma'am Joy, pero to wrap it off ay meron tayong yung pangkalinisan nga tamang paraan sa paghuhugas ng kamay. Lagi naman po natin itong nababanggit na kumanta lang tayo ng happy birthday ng 2 beses at pabulain mabuti yung kamay natin at banlawang mabuti. That's the proper way of hand washing. So sa solid waste management naman, Ma'am Joy, sa madali ang paraan, yun po yung pagsisegregate. Yes, isegregate po natin ang ating mga basura. Ang mga nabubulok po ay maaari po natin gawing compost o pataba sa ating mga halaman. At ang mga hindi naman po nabubulok na pwedeng i-recycle, ay maaari natin gamitin ulit o ibenta po. Upang makabawas po tayo sa mga panganib na maaaring idulot po naman yung pagtatapon ng basura sa ating paligid. Ano po? At sa mga karagdagan pong mga kaalaman, maaari po kayong magpunta. I-invite ko po kayo lahat sa aming official social media page, ang DepEd Marinduque Health and Nutrition Section Facebook page na pwede po bang i-flash natin sa screen. Nandito po ang iba't ibang information at resource materials na maaari nyo pong tingnan na related po sa ating Water, Sanitation, and Hygiene in Schools program at sa iba pa pong programang pangkalusugan ng DepEd Health and Nutrition. Okay, ayan po, makikita natin sa screen ang https://www.facebook.com/DepEd-Marinduque Health-Nutrition-Section-10 30-8095-1366-091. Pusitahin lamang po ninyo ang page na yan upang makakuha kayo ng additional information. So maraming pong salamat, Ma'am Joy and Ma'am Weng, sa inyong sa inyong mga shinare na information ngayong araw. At siguro closing message mo para sa WINS, para sa malusog na bukas. Ang WINS po ay hindi lamang po ito tungkol sa kalusugan, ito din po ay tungkol sa edukasyon dahil sinisiguro po natin na malusog ang ating mga mag-aaral at kapag ginawa natin ito, sinisiguro natin ang kanilang kahandaan sa pag-aaral. At ito ay hindi lamang gawaing pampaaralan, ito ay mga positibong pag-uugali na nais natin maisabuhay ng ating mga mag-aaral sa kanilang tahanan at sa araw-araw nilang pamumuhay. Ang mga gawaing pangkalinisan bilang bahagi nitong WINS ay makatutulong upang labanan ang mga pandemya na katulad nitong COVID-19. At inaasahan natin na sa pasasabuhay nila ng mga aral para sa ng WINS ay ang bawat mag-aaral ay maging winner. So, yes. Okay, maraming salamat, Ma'am Joy. With that, sabi nga natin, sa WINS, every child wins. So maraming pong salamat sa inyong pagtuto. Maraming pong salamat sa ating mga panauhin, simula kay Ma'am Kim, kay Ma'am Shena, kay Ma'am Weng, at kay Ma'am Joy. In behalf of the health medical team of the School Division of Marinduque at sa kanilang head si Ma'am Icon,
Maraming pong salamat sa inyong pagtutok dito sa aming programang Kaalam Kayo at sana po marami tayong natutunan at sundin natin ang kanilang mga gabay at payo para po tayo ay maging malusog at ligtas sa anumang sakit lalo tigit ngayong COVID-19. So ito po ang inyong lingkod, Maida Narito Lagra, nagpapaalam at hanggang sa muli po, tumutok po kayo dito sa ating programang Kaalam Kayo dito sa Lucky 7 Cable Channel 3. Kasama po natin ang Marinduque News Network. Maraming pong salamat at magandang araw. Pabaga. Kanina, tinawag na naman ako ni Miss Martin. Kasi ang ingay ko daw, guys, ang hirap naman ng fraction homework ko. Sige nga, madali lang yan. May recital kami kaya ang daming practice. Tatampo na nga ako sa'yo kasi hindi na tayo halos nakakapag-usap eh. Naman eh. Siguro, ikaw ang star doon, ano? Ano costume mo? Pakita naman. Nahihiya ako eh. Sige na. Please. Nak, dinner's ready. Sige po, Dad. Susunod na po ako. Okay. Kanina, tinawag na naman ako ni Miss Martin. Kasi ang ingay ko daw, guys, ang hirap naman ng fraction homework ko. Sige nga, madali lang yan. May recital kami kaya ang daming practice. Tatampo na nga ako sa'yo kasi hindi na tayo halos nakakapag-usap eh. Naman eh. Siguro, ikaw ang star doon, ano? Ano costume mo? Pakita naman. Nahihiya ako eh. Sige na. Please. Nak, dinner's ready. Sige po, Dad. Susunod na po ako. Okay.